So magandang araw kabola. Sa video nito pag-uusapan po natin kabola isa pong interesting na idea po ng PBA kabola patungkol po sa kanilang mga rules kabola. Pag-uusapan din natin ang isa pong kumakalat ngayon na trade rumor po kabola. So at saka mga comments po ng mga fans. So may di pa nakasubscribe, pakipindot naman po yung subscription button. Comments muna tayo ng mga fans. Joe Maridenzo, payagan na kasi ni Kume. She's to TNT, dapat ba ang ama sa tropa? Sabi niya po kabola dito. Shoutout naman Idol, sabi ni Malyari Mascareñas, thank you so much. Jerome Cedeño, bahala kasi Stan, hindi mag-interest naman ang Magnolia, sabi niya. Talagang yung Magnolia pa kabola, yung mag-iinarte. Hindi na, sabi naman ni Arguello Susalito. Mark Rojas 3070, Zitan gusto nyo kasi maglaro sa TNT, ayaw nang maglaro kahit sa ang team ng SMC. Bakit kasi hindi pa ibigay sa TNT, natakot siguro SMC sa TNT. Kasama na yun eh. Diba? Kasi rival nga sila kabola. Of course, TNT. Sila yung pinaka-recent po na champion. Dito naman tayo sa mga comments. Magnolia. News pala. Polly, day-to-day status for Magnolia with rib contusion kabola. So, actually, of course, isa pa rin po sa pinakamalaking pangalan ngayon na Magnolia si Polly. Pero let us be honest kabola. Hindi naman na siya yung ace player kumbaga na level kabola. So, with this kabola, dun actually nagbibigyan pa lang more opportunity to shoot itong si Jerome Lastimosa. At nakita naman natin kung ano yung ginagawa ngayon itong si Jerome Lastimosa. May saying na yung injury po nitong si Polly ay nakakatulong para may labas yung laro po ni Lastimosa. Parang ganoon na po kabola yung gusto ko i-pinpoint. DJ Kennedy, magre-replace po dito po kay Akil Mitchell kabola. For the meantime, hindi pa po nila papalitan tuluyan si Mitchell. At sa first game naman ni Kennedy, he did well kabola. Itong si Samiral Cobalt, he led them to a victory against Terra Firma. Pero yun nga lang, Terra Firma pa lang po yun kabola. Diba? Now, ito na yung rule na pag-uusapan natin. No? So, pag-iisipan na daw ng PBA, ito, revisit yung rule nila sa Filipino foreign players. So, simplihan lang natin, kung hindi nyo po naintindihan yung rule na yun, kabola, simple lang, yung po mga naipanganak po sa ibang bansa is considered Filipino foreign players. So, like CJ Perez, kabola, kahit dito rin naman siya lumaki, kabola, hindi po siya kino-consider, kabola, na pure-blooded Filipino. Doon siya sa Phil-foreign. And actually, pati yung mga pure-blooded, yung dalawang Pinoy po yung magulang kabola, pag pinanganak yan sa ibang bansa, ang tingin pa rin dyan kabola is Filipino foreign player. Yan po yung medyo nakakatawang rule ng PBA. Currently po, maximum of 7. That's the rule kabola. Now, pag-iisipan talaga dyan ng PBA, actually, ang pinaka-main naman po talaga na sinasabi ng mga anti dyan kabola na paguhin yan or na padalhin pa po yan kabola, paramihin yung pwedeng sumali is that anti-homegrown daw yun kabola, diba? Siya anti-homegrown kabola, diba? Pinarami mo yun, magiging legal lang ng mga foreigner yung PBA, sasabihin nila kabola. Nasaan yung mga homegrown? Palagi nahanap yung mga homegrown. Kaya din ng mga homegrown yan, kaya din ng mga homegrown yan, kaya din, ang daming kaya ng mga homegrown. Pero pag titignan mo yung Gilas national team natin, ilan doon yung homegrown at ngayon nagpapanalo sila. Hindi man ba kayo magpapasalamat sa mga Filipino foreign-blooded players po natin, kabola? You like it or not, wala naman pong lalabaging batas, kabola, di ba? Itong PBA kung i-allow nila yan. And makakatulong agad yan sa total pitable quality po ng basketball sa Pilipinas. If you allow more, kabola, na mas magagaling naman talaga ng mga foreign-blooded players, kabola, talaga mag-i-improve din yung level po ng basketball. Lalo't ito yung top league pa rin naman po dito po sa PBA. Now, ito na ba yung rumor, kabola? No? May, sobrang may ingay. Aaron Black daw, kabola, at saka itong si Alvin Pasaol in exchange for Cedric Belfield. Now, Black and Pasaol are interesting package, no? Pag pinagsama sila. Unfortunately, medyo naging injury prone na si Black. And Pasaol, he is promising, pero hindi yung ceiling na in-expect natin when papasok pa lang po siya ng PBA, hindi ganoon po kataas yung ceiling niya, kabola. At most, he's a bench super scorer, kabola. So with that, I do not think the combination of those two is enough for a Belfield, kabola. So let us still hope, let's continue hope na itong Blackwater Elite, kabola, will not be doing a farm team trade when they decide to trade Belfield. Pero actually, of course, we are hoping na hindi po nila i-trade. Kabakabal sa pagkaya mo, okay ba itong trade na ito? Kami lang po sa baba.